Nang maglahong parang bula si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos ang 3 araw na pananatili sa Senado, nakabinbin sa Korte Suprema ang 2 petisyon niya para harangin ang warrant of arrest ng International Criminal Court. Noong Miyerkules, walang inilabas na TRO ang SC pero pinasasagot nito ang gobyerno. Kahapon, nagsumite ang Office of the Solicitor General ng komentong may 83 pahina. Hiling nila, ibasura ang petisyon ni De La Rosa dahil sa lack of merit o kawalan ng sapat na basehan. Sabi nila ang mga naging hakbang ni De La Rosa ay maituturing na galawan ng isang pugante na walang karapatan sa anumang judicial relief. Maihahalin tulad daw ang posisyon ni De La Rosa sa isang taong humihingi ng proteksyon sa ilalim ng batas pero umiiwas namang sumunod dito. Wala pang tugon ang kampo ni De La Rosa. Nauna namang sinabi ng abogado niyang si Attorney Jimmy Bondoc na tatalima sila sa mga legal na kautusan alinsunod sa standard procedure. Hanggang ngayon, wala pa raw silang nakukuhang kopya ng anumang warrant sa kabila ng paulit-ulit nilang request. Wala pang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni De La Rosa pero sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida noong Biyernes na may leads na sila kung nasaan ang senador. Hindi sinabi ni Vida kung saan ang leads nila. Pinunayan ni Senator Ping Lacson. Sabi niya, basic sa pagpapatupad ng batas ang hindi pagsasapubliko sa mga leads sa paghahanap dahil nakokompromiso ang element of surprise. Hinihingan pa namin ang reaksyon ng Justice Department. Gumugulong na ang investigasyon ng DOJ, DILG at Office of the Ombudsman sa nangyaring sa Senado noong Miyerkules. Naniniwala si Senator Erwin Tulfo na dapat makipagtulungan ng Senado sa mga investigasyon. Marami kaming katanungan kami sa minority. We have a lot of questions na needs answer. Siguro si Senator Cayetano lang makakasagot sa Monday. Kailangan siguro ipaliwanag and the people are waiting. Ano ba talaga? Was it staged? Where was the Senate under attack? Darlene Cay, Nakatutok, 24 Oras. Busog po ang tiyan at mata ng mga nakapiesta sa La Loma Lechon Festival sa Quezon City. Paano naman kami? Ipinarada rin ang mga lechon na naka-costume mula sa lechon capital ng bansa. Nakatutok live si Katrina Son. Katrina, parating na ba? Pia, Ivan, sa kabila nga ng malakas na buhos ng ulan kanina, tuloy ang Lechon Festival dito sa La Loma sa Quezon City at isa sa mga talagang inabangan na ay ang Budol Fight kung saan nakatikim dito ng lechon ang lahat ng mga nag-antay dito kanina sa parada. Ng malalim na pananampalataya at pagkakaisa ng komunidad ng La Loma. Mga lechong nakasuot ng makukulay na costume. May tila ready para sa beach at mayroong ding isinakay sa truck ng bumbero. Kasama yan sa mga ipinarada sa pagdiriwang ng Lechon Festival. Kasabay ng pista ng patron ng La Loma, ang Nuestra Señora de Salvacion de La Loma. Nagsimula ang parada ng lechon sa La Loma noong 1990. Kasi 1989, tinayo ang La Loma Lechoner Station. Pero nagsimula ang government-supported Lechon Festival noong year 2000. Matapos ang parada, ang mga lechon inilatag sa mahabang lamesa sa katinatad at pinagsaluhan ng mga nakipiesta. Gusto rin po namin personally ma-experience yung Lechon Festival. Siyempre gusto po namin matikman yung lechon na galing dito sa Quezon City. Pinaghandaan ng mga lechonero ng La Loma ang pagdiriwang para magpasalamat na nananatiling buhay ang kultura ng paglelechon sa kabila ng nagbabagong panahon. Halos lahat ng buong lechoneros sumama sa parada dahil sa tourism. Alam naman naming magdadatingan ang mga turista, mga lokal na mga mamimili. Kaya maraming tinda ang lahat ng lechonan dito sa La Loma. At Ivan, mula rito sa amin sa La Loma, nandyan na ngayon sa studio, syempre, ang lechon para matikman nyo rin. Ivan, dito naman kasalukuyang nagaganap ang cultural performances at mamaya daw ay magkakaroon din ng fireworks display. Ivan? Salamat Naku, hinay-hinay para iwas kolesterol mga kapuso. Maraming salamat, Katrina Son.